iwanan mo ako, dito magugunaw aking mundo. Kilala ko ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Wala akong maitutulad sa kanya. Lahat sa kanya'y walang katulad. Pati na ang kanyang pangalan. Sa aming lugar, kilala siya sa tawag na Rambo. Sa puso ko, lumindol man o bumagyo, tsunami man o tornado, hindi pa aanod ang pag-ibig sa'yo. Dahil mahal Kuya! kita, dahil wala Kuya! Ayun, Ganun ako sa'yo. Pero, huwag mo akong pagtatawanan. ano yun? Promise mo sa akin, huwag mo akong pagtatawanan. Sige, ano yun? Ano ba yung love? Sabi ko, huwag mo akong pagtatawanan eh. Pinata na talaga ang kapatid ko ah. Tandang-tanda ko ang tagpong yun. 12 years old ako noon. Halos wala pang muwang sa mundo. Hindi sinagot ni Kuya ang tanong ko. Ngunit, ng araw na yun, noon ko nadama ang bagay na yun na tinatanong ko sa kanya. searching for words, write a song for you, but my mind is Maraming kwento kung bakit Rambo ang naging pangalan ng pinakamagandang babae sa aming lugar. Sa tingin ko, ang pinaka-credible sa lahat ay yung kwentong para siyang si Rambo kung magalit. That's the first time I saw you, till the moment I close my eyes, staring Rosemary ang tunay niyang pangalan. at you lying in my arms. Halos lahat ng kalalakihan sa amin ay may gusto sa kanya. I'm longing from the Ngunit start. kukunti lang ang naglalakas loob ng manligaw dahil nga sa bansag sa kanyang Rambo. Searching for clues on how to escape from this prison of being sad. And as I look inside of me, I found you there, giving ecstasy. From the first time I saw you, till the moment I close my eyes, staring at Nung you makita ko siyang malungkot ng araw na yun, in my arms, may naramdaman akong di ko maipaliwanag. longing from the start. I wanna freeze this moment, I wanna stop the time. Simula noon, naging adik ako sa kanya. Araw-araw, gusto ko siyang makita. Lagi kang nasa isip ko, lagi kang nasa Araw-araw, puso ko. gusto ko siyang makita. Lumindol man o bumagyo, tsunami man o tornado, hindi pa
sa tabi mo, Emil. Alam mo yung pangalan ko? Oo naman. Naging girlfriend kasi ng kuya mo yung ate ko. Madalas nandun yung kuya mo, tapos napapagkwentuhan ka nila. Alam ko rin na mabait ka at matalino ka. Kaya kita nakilala. Sorry ah. Hindi ko alam na naging girlfriend pala ni kuya sa ate mo. Marami kasi naging girlfriend yun eh. Hindi ko na mabilang kung ilan. Kaya hindi ko na lang pinapansin. Gaya dun sa kuya mo ah. Oo naman. Isiguraduhin ko na yung magiging girlfriend ko, yun na rin ang magiging asawa ko. Hanggang sa maging matanda na kami. Ang swerte naman ng magiging girlfriend mo. Sana lahat ng lalaki katulad mo. Lagi kitang nakikitang malungkot. Napansin mo yun? Oo. Bakit ka ba malungkot? Sana huwag kang magalit sa tinanong ko. Masyado ka pang bata, Emil. Para sabihin ko sa'yo lahat ng rason kung bakit ako nalulungkot. Pwede ba akong magalit sa harapan mo? Ha? Huwag kang magagalit pero gusto ko nang magalit eh. Ha? Bakit? Kasi lahat kayo, bata ang tingin sa akin. Yung pala, pati ikaw. Kung hindi nyo alam, mas naiintindihan ko mga sitwasyon nyo. Si kuya, pag nalulungkot siya, mas nalulungkot ako. Pag namamblema ang parents ko, mas namamblema ako. Kilala mo ba si Nathan Reyes? Siya ang kauna-unahang boyfriend ko. Isang araw, kita mo siya nakikipaghalikan kay Erica Sanchez. Paano mo nalaman yun? Sabi ko sa'yo, hindi na ako bata eh. Alam mo naman pala, bakit ka pa nagtatanong? Kwento lang yun na marami. Ang gusto ko, sa'yo mismo manggaling. Tsaka, gusto kong humaba ang usapan natin. Humaba yung usapan natin? Bakit gusto mo humaba yung usapan natin? Di ba nga, sa pag-uusap, nagkakakilala ang mga tao. I will know you better, and you will know me better. Di ba sinabi ko na sa'yo, kilala na kita. Alam ko magaling ka sa chess. Alam ko rin kasama ka sa top 10 ng klase nyo. Matalino ka. Alam ko rin na malakas kang kumain. Lalo na kapag kikiam ang ulam, tingin ko ubos nyo yung ulam nyo. Hindi pa ba sapat yun para sabihin kong kilala na kita? Hindi pa ba sapat na sinabi ko na yung important details about sa'yo? No. 8:30 na ng gabi kami naghiwalay ni Rambo ng araw na yun. Sobrang napasarap ang aming kwentuhan. Marami kaming napag-usapan na kadalas ay sinasabayan namin ng tawanan. Ngunit nang lumipas ang araw na yun, doon nagsimula ang mahaba kong paglalakbay sa makitid na daan ng kalungkutan at ng pagsisisi. Nang maghiwalay kami ni Rambo ng gabing yun, lalong dumoble ang paghanga ko sa kanya. Bawat araw ay dumodoble ito hanggang sa ito ay naging pag-ibig. Ang pagsisisi ko ay hindi ko nasabi sa kanya ang salitang I love you. Dahil isang buwan matapos ang aming pag-uusap, natagpuan siyang wala ng buhay sa isang masukal na lugar sa aming barangay. Hinalay siya at pinatay. Hindi na natagpuan kung sino ang gumawa nito sa kanya. Ngunit sa oras na iwanan mo ako, dito magugunaw
puso ko. Lumindol man o bumagyo, tsunami man